Sino kaya ang tinutukoy ni Senator Amy Marcos na mga lulong sa Malacanang? Dumaan lang kasi sa timeline ko, mga istorya, meron kasing interview sa kanya at hiningi yung reaksyon ni Senator Amy Marcos na bakit daw kinakampihan niya ang mga Duterte. Hindi ba daw parang parang kinumusta ang relasyon niya sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos Jr. na kung saan sinabi ni Senator Amy Marcos na hindi naman daw sila nag-aaway ng kanyang kapatid, mga kaistorya, kundi ang kanyang pinupuntirya, yun na lang ginagamit kong word. Kasi yung mga ginagawa ni Senator Amy Marcos ngayon na investigasyon, meron talaga siyang pinupuntirya. Sabi niya, ang mga pinupuntirya niya, yung mga lulong sa Malacanang. Kaya nung makita ko ang video na yon, tinatanong ko, sino kaya mga lulong? At anong klaseng pagka-lulong ang tinutukoy ni Senator Amy Marcos? But before natin ipagpapatuloy ang ating balitaktakan, mga kaistorya, ay uminom muna tayo ng Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang food supplement na maraming mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay hindi synthetic, ito ay organic, kaya maganda sa katawan. Ito ay itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Ito ay mabibili online at sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina. Inom muna tayo, mga istorya. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Mabibili online at sa mga pharmacies and groceries nationwide at sa mga Mercury Drug Stores. Panoorin muna natin yung video interview ni Senator Amy Marcos at ang isa sa kanyang political advertisements, mga kaistorya. Ma'am, how do you feel about people saying na hindi maganda na kayo po kinampihan nyo yung mga Dutertes, yung kalaban ng kapatid nyo, more than dun sa kadugo nyo po sa si President Marcos? How do you feel about that? Masamang-masama ang loob ko, ngunit ang akin lamang, kailanman hindi kami nag-away ng aking kapatid. Yung mga amuyong sa palasyo, yung mga larian, yung mga lulong, ayun, sila po ang ating kaaway. At hindi ko naman kinakampihan ang isang panig laban sa isa. Ang pinapanigan ko lamang ay ang soberanya ng Pilipinas na isinusuko natin. Nakakahiya naman itong ginagawa natin na. Ma'am, sino daw yung lulong? Galit ako kay Lulong. Lulong, linta, ulupong, lasong, oportunistang nasa gobyerno. Ang aking panata, labanan si Lulong. Lulong sa droga, lulong sa krimen, nagkukunwaring nag-aabot ng tulong, ngunit lulong sa korupsyon. Galit tayo sa buwaya, sa kapangyarihan ay lulong. Kung walang lulong, lahat susulong. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies
nationwide. Hindi daw kaaway ni Senator Amy Marcos ang kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos Jr., kundi ang mga tinutukoy niyang mga lulong. At anong uring lulong? Saan na lulong? Sa kanyang political advertisement, mga kaistorya, iba't ibang uri ng pagkalulong ang nasabi ni Senator Amy Marcos doon. So yung sinasabi niyo po na lulong sa Malacanang, saan ba sila lulong doon? Sa korupsyon ba? Sa droga ba? Sa kapangyarihan? Saan ba, Senator? Pero ang kapansin-pansin lang, mga kaistorya, doon sa sinabi ni Senator Amy Marcos na hindi sila magkaaway ng kanyang kapatid. Pero alam niyo, mga kaistorya, medyo nakalilito eh. Kasi po, itong ginawa na hearing ni Senator Amy Marcos tungkol sa pagdakip kay former President Rodrigo Duterte, in which they are questioning the legality of the arrest. At yun nga, lumabas sa kanyang findings na yung pagkakaaresto at pagkakadakip ni Pangulong Duterte ay hindi nasunod ang ating saligang batas. In other words, illegal. Kahit hindi na-mention ni Senator Amy Marcos ang kanyang kapatid, hindi nasama doon sa, ano ba yun? Parang kakasuhan, di ba? Pero hindi ba na-realize ni Senator Amy Marcos na ang kanyang kapatid ay ang presidente ng Pilipinas? At meron tayong tinatawag mga kaistorya na command responsibility. Kumbaga, matik naman yan, mga kaistorya. Itong mga tao na nasa baba, ito na, particularly, sina General Torre, sila ni, yung nasa DOJ, sila ni Gibo Teodoro, yung iba pa, hindi naman siguro gagalaw yan without the mandate of the Chief Executive. Dito tayo mag-focus sa pagka-aresto kay former President Duterte. Wala naman sigurong gagalaw sa baba kung walang official na advice or mandate mula sa presidente. Alangan ba naman na magsasariling kalooban sila dyan, di ba? So, probably, yung nangyaring pagka-aresto kay former President Duterte ay merong information ang presidente. At malamang merong basbas ang presidente sa mga nangyari. Di po ba, kung maalala ninyo, pagkatapos ng pagka-aresto ni former President Duterte ay nagpa-press con si President Bongbong Marcos Jr. Kaya kung iisipin natin, mga kaistorya, kung i-analyze talaga natin, kung ito na, nagkakasuhan na eh. Diba? Yun ang recommendation ng hearing ni Senator Amy Marcos eh. Anumang mangyari sa investigasyon sa pagkakaaresto kay former President Duterte ay hindi talaga maiiwasan, mga kaistorya, na madadawit at madadamay si President Bongbong Marcos Jr. Kasi he is the Chief Executive. So, papaano ngayon sasabihin ni Senator Amy Marcos na hindi sila magkaaway ng kanilang kapatid, gayong sa ginawa niya, damay talaga ang kanyang kapatid.
Kasi ang kanyang kapatid, ang presidente ng Pilipinas. He is the chief executive. Di ba? Kung mangyaring magkakasuhan na at mangyaring hindi na presidente ang kanyang kapatid at mawala na yung immunity sa kaso, pwede na siyang kasuhan, talagang madadamay siya kasi he is the president. Kaya kaming mga spectators, mga istorya, ay medyo nalilito. Medyo nalilito sa ginagawa ngayon ni Senator Amy Marcos. Kasi ang laging laman ng kanyang sinasabi, mga kaistorya, Torre, Rimulya, di ba? At yung iba pa, Teodoro, Lacanilaw, hindi niya nami-mention ang pangalan ng kanyang kapatid. Gayon, very understandable naman mga kaistorya na sa mga pangyayaring ito, kasama ang kanyang kapatid. Command responsibility. Ang kanyang kapatid, ang ating presidente, siya ang chief executive. At hindi gagalaw itong mga nasa baba without his order or without his mandate, mga kaistorya. Kaya kung kini-question ni Senator Amy Marcos ang legality ng pagka-aresto ni former President Duterte, parang kini-question na rin niya yung mandato ng kanyang kapatid. Kung sinasabi ni Senator Marcos na illegal yung ginawa nilang pagka-aresto kay former President Duterte, parang sinasabi na rin niya na illegal yung advice ng kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos Jr. Kaya medyo nagtataka lang tayo mga kaistorya. Marami tayong mga spectators, mga netizens, maraming mga opinion ukol dito. May mga nagsasabi na talagang loyal daw or talagang kaibigan ni Senator Amy Marcos ang mga Duterte. Meron ding nagsasabi mga istorya na wala nang choice si Senator Amy Marcos kundi ang gawin ito para manalo sa eleksyon. Oo. Kasi kung hindi niya gagawin ito, baka hindi na siya manalo this coming election. Or she wants to save her brother. Ito na lang yung masasabi ko mga istorya. Tingnan na lang natin, obserbahan na lang natin kung anong mga mangyayari pagkatapos ng midterm election na ito. Halimbawa, kung sakasakaling mananalo si Senator Amy Marcos sa eleksyon, ipagpapatuloy ba niya ang init ng kanyang advocacy na talagang sinasabi niyang mali at hindi nasunod ang saligang batas sa pagka-aresto kay former President Duterte at ipagpapatuloy ba niya ang pagsampa ng kaso sa mga taong ito? Or hindi kaya magbabago ang script kapag nakuha na niya ang kanyang gusto, which is to win the election? Kaya ito yung masasabi ko mga kasya. Tingnan na lang natin muna. Kasi kung ngayon, kung i-analyze talaga din, medyo malilito tayo sa mga sinasabi niya. Okay, so ano masasabi niyo sa mga pinag-usapan natin mga kasya? Please write your comments below. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw naman po ay nanonood sa aking Facebook account or TikTok account, please don't forget to follow, like, comment, and share. Hanggang dito na lamang po at magandang araw sa inyong lahat.